Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, nais ko rin magbahagi ng kakaiba kong karanasan. Kuya Pam, nagbakasyon ako ng 5 days and 4 nights sa Albania. Ang mga naging kasama ko sa journey ay mga kababayan din natin na nakasabay ko sa flight. Isa sa dream ko yung mag-explore sa isang unfamiliar place like this. Dumating ako ng 8 a.m. sa Albania local time from airport sa bus na may briefing na yung tour guide na sumundo sa amin. Di ako nakikinig sa mga sinasabi niya. Abala ako noon na magpicture sa mga dinadaanan ng bus at panonood ng mga views sa city. After kami hatid para mag-check-in, babak agad kami at balik sa bus at lilibot ulit kami. Kuya pa, maliit lang yung hotel at 3 lang ang staff. Parang family business lang ang peg. Una kaming dinala sa isang sikat na tourist destination sa city. May mga local restaurant na pinakain kami ng mga local food. Kasama na lahat ng kakainin namin sa 5 days na bayad namin at sa lahat ng destination. Doon ko napansin yung kasama ng tour guide. Super gwapo niya. As in, ang papangit nila Deji Padilla at Donnie Pangilinan kung ito ang makakatabi nilang dalawa. Sa mga picture ko, panakaw kong kinukuhanan siya. Basta nakafocus ako sa tour guide na bagets. Kinabukasan maaga ulit kami umalis ng hotel at hinahanap ko ang gwapong lokal na yun at di mahagilap ng aking mata. Sa 3rd day namin, schedule kami sa isang monasteryo pagsakay ko ng bus at andun yung gwapong lokal. Medyo naupo ako sa bandang gitna ng bus kung saan palagi tumatayo ang kasama ng tour guide. Isa lang ang monasteryo na pinuntahan namin at kailangan pa mag-ferry, mga 1 hour. Pagdating namin sa port, maraming ibang turista at 2 ang ferry na sasakyan. Doon kami nag-lunch at mga 4 p.m. kailangan namin bumalik sa kabilang port. Di ko alam na paalis na pala kami at ako na lang pala ang hinihintay nila. Nainis sila sa akin, lalo na yung 2 tour guide. Kinausap ako ng tour guide about sa pagka-late ko. Naupo sa tabi ko ang batang tour guide at nakasmile. Naka-okay sign siya sa akin. Kinausap ko siya, Kuya Pam. Pero puro good and yes lang ang sagot niya. No English. Pinakita ko sa kanya ang mga picture niya sa phone ko. He smiled at me and said, "Good." Mga 8 p.m. na kami nakarating ng hotel at nagbabay naman siya sa akin. Nagpo-post ako ng mga pictures sa mga social media nang may narinig akong kumakatok. Pagbukas ko ng pinto, ang bagets na tour guide ang bumulaga sa akin. Pinapasok ko siya, Kuya Pam. Anak pala siya ng may-ari ng hotel. Pinapasok ko siya at pinaupo. Binuksan niya ang bintana at pinalapit ako. Maganda ang view sa part na yun. Tanaw ang mga ilaw sa park na malapit sa hotel. Kinakausap ko siya kahit hindi kami magkakaintindihan. Nagpakilala siya sa akin, Kuya Pam. Siya daw si Faton. Hinahawakan ko ang kamay niya. Malamig ang kamay niya. Tumingin siya sa akin at para bang nagtatanong pero hinahayaan niya lang akong hawakan ang kamay niya. Ilang sandali pa at kinis ko ang kamay niya. Kumalas siya sa pagkahawak sa kamay ko at umakbay siya sa akin. Ako naman umakap sa bewang niya. Sinara niya ang bintana at naupo kami sa kama. Hinalikan ko siya sa pisngi, Kuya Pam. Apakatangos ng ilong niya.
at namumula ang pisngi na makinis ito, kulot at medyo mahaba ang buhok. Kinis niya ako sa lips, kaya agad akong gumanti, Kuya Pam, at kinapa ko agad ang kanyang sandata. Parang malaki kaysa Pinoy na size ang sandata niya, pero apakaputi at mapupula-pula. Ang kulay, pati betlog niya ay hindi pangkaraniwan ang kulay. Kuya Pam, medyo may amoy ang singit niya. At ang goal ko noon ay makatikim ng isang lokal. Yakap niya ako ng mahigpit at kinakadyot-kadyot ako habang magkaharap kaming dalawa. Patuloy lang ako sa paghalik sa pisngi niya at pinipisil-pisil ko ang ilong niya na parang ilong ng isang babae. Tumihaya siya at hinalikan ko ang magkabilang bundok niya. Pati pusod niya ay dinilaan ko at napaungol siya sa mga oras na yon, Kuya Pam. At dinilaan ko rin ang kanyang sandata. Kuya Pam, sa mga oras na yun wala akong pinalagpas. Kaliwat kanan, taas baba ang ginawa ko para lang siya masatisfied sa ginagawa ko. Tinry ko ding pasukin ang butas ng kanyang sandata. Subo dito, subo doon, taas baba hanggang sa 2 mansanas niya. Kuya Pam, sa mga oras na yun naninigas ang katawan niya. Sinalubong niya ang bawat pagtaas baba ko ng kanyang pagkadyot. Maingay ang kama at parang malangit-ngit, pero tuloy lang kami sa ginagawa namin. Nakailang taas baba pa ako at sumabog na nga ang bulkan. Manamis na miss ito, Kuya Pam, at wala akong sinayang at sinimot ko ito. Natatawa siya habang dinidilaan ko muli ang pusod niya at napayakap na lang ako sa kanya. Kinabukasan, sa next destination namin, naging personal tour guide ko siya. At sa lahat ng food, kinakain niya ang lahat ng binibigay ko. Pati rin ako, kahit hindi ko type ang mga pagkain nila, ay tinatry ko. Pinatikim niya lahat sa akin ng kakaiba nilang mga pagkain. Marami kaming ginawang memories sa panahon na yon, Kuya Pam. At yung huling gabi ko na sa hotel, nagpalit kami ng mga suot naming t-shirt para remembrance daw. Sa ngayon, ini-invite niya ako sa Albania. Pero wala akong time makapagbakasyon. Mas gwapo na siya ngayon, Kuya Pam. Nagkalaman na ang katawan niya. Binatang-binata na siya ngayon at may girlfriend na rin. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang kwento ko. At sana'y nag-enjoy kayo sa maiksi kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Alright, at doon na nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala ng ating letter senders. So recently lang din nangyari ang kanyang kwento. Nagbakasyon siya sa Albania. Oh, sana all. So yun nga, nakatikim siya ng lokal sa Albania. So based on my research, mga pogi din yung mga tao sa Albania. Tapos sila, malalaking tao, meron ding maliliit, malalaki, pero karamihan sa kanila talaga pogi, mga mistiso. Yun. Yung parang yung napanood nating dating mga telenovela. 'Di ba? Parang yung mga kauri nila, Marimar, mga ganon, mga eksenang ganon. Yun. Ganon yung mga nila, aurahan nila. So, maraming salamat sa pag-send or pagbahagi ng iyong kwentos ng buhay. Kakaibang kwento na hindi mo makakalimutan. Maraming salamat at mapapakinggan ito ng ating mga viewers. Kahit maiksi man lang, at least nag-share ka ng
kwento mo. Good luck ulit sa pagbalik mo soon sa Albania. Tapos, kahit may girlfriend na yung lalaki, ay hindi ka pa rin niya kinalimutan. Kumbaga, naging friends with benefits kayo. Okay, sana all. So, maraming salamat ulit. At sa mga viewers natin na hindi pa subscribe, please subscribe our YouTube channel. And then, sa gusto magbahagi na lang kwento, ay i-message nyo na ako sa Gmail ko. And then, sa Facebook page, pwede nyo akong i-PM dyan, i-message. Or sa Messenger, okay? May mga link naman yan dito sa dun sa about ko. Dito sa wall ko, dito sa YouTube. At maraming salamat sa mga commentators natin na laging nakasubaybay, sa mga avid listeners natin na simula pa noon talaga hanggang ngayon ay hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo at sa walang sawang pagsuporta. Please like our videos, share, and subscribe. Have a good day and God bless us all. Ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Bye-bye! Okay guys.